Ayan siya. Sa 7 years ko dito sa South Korea, almost 8 years, hindi pa ako nakakagawa ng kimchi. Annyeong Singgudol! Hello guys! Bali ngayon ay papunta ako sa Starbucks kasi meron silang nirelease na bagong merch. So, i-check ko at pipicturan at bibidyohan syempre. And may mart dito, yung lagi kong pinupuntahan kasi nga mura yung kanilang mga gulay-gulay. Bumili ako ng cucumber para sa gagawa ko ng salad. Ayan. Mura siya. 2,001 lang, 4 na peraso na. Tapos ang lalaki pa. Napabili ako tuloy. Ito yung Starbucks na malapit sa amin. Madalas din ako dito tumatambay. Bibili ako ng drinks and walang cake. Drinks lang. Tapos nagbabasa ako ng book. Ayan no. Ang ganda ng view dito. Medyo bago-bago lang to. Parang ano pa lang siya. Almost 2 years. Hindi talaga mawawalan ng tao ang Starbucks. Pull down. Pumasok na ako sa loob and chinek ko yung mga nila. Yung tawag doon, tawag din parang tawag doon kung saan nakalagay yung mga merch. Nakalimutan ko anong tawag. Walang bago na naka-display. So, ibig sabihin, yung bago nila ngayon na nilabas ay para lang siya sa online. Sa online lang siya mapopurchase. So, sayang. Mas marami kasi akong nabibentang Korean Starbucks sa Korea na merch pag napipicturean ko siya tsaka nabivideohan. So, sayang. Anyways, tatawid tayo dun sa kabila kasi mas malilim dun. Pero okay na din. Kasi kung tatawid ako, pupunta pa ako dun. Tapos pa ganyan para may lilim. So, wag na. Dito na lang ako maglalakad. Actually guys, may payong naman ako. Pero dahil nga nagbablog ako, so medyo tamad akong kunin. Itong pamaypay na lang. Mas okay pa. Go na. Pero sa next na lang ako. Next batch na lang ako tatawid. Ayokong tumakbo. Napakainit. Tingnan nyo yung CCTV. Ayan no. Grabe no. 4. Pinaka-purpose talaga ng paglabas ko, yung pagpunta sa Starbucks lang. Yun lang talaga. So wala. Nasayang. Kung alam ko lang na walang offline, hindi sana ako lalabas. Sobrang init. As in, napaka-init. Siya nga pala, alam nyo ba, noong August 18, may isang Pinay na namatay dito sa South Korea. 30 years old lang siya. And, ang sabi, wait lang kasi nagbablog ako sa labas. So, may ajushi. Mamaya, wait lang. Ayan, lumagpas na tayo sa ajushi. Ano siya? Nakatambay din sa may upuan, tapos nagiinom siya ng makgeolli. Yung makgeolli is yung traditional rice wine. Ang sarap no, lalo pag sobrang init ng panahon, tapos malamig na malamig yung iinumin mo. Ay, the best. Anyway, nainggit ako sa iniinom ni Ajushi. Anyway, yun nga, noong August 18 may namatay na Pinay, and ang sabi, kasi parang 12 midnight siya nakita na nasa lapag siya. Ang sabi, nilaglag siya mula sa apartment niya. Actually, sa villa niya na third floor. Third floor yung room nila, yung pinakabahay nila. So, nilaglag daw yon. Tapos, nung makita, nasa mga 12 midnight na, so medyo late na, diba? Nakita ng isang yung naglalakad. Nakita nung naglalakad na nakahiga nga yung Pinay. Tapos
syempre, tumawag sa 119 and parang cardiac arrest na nga kasi nga hindi na ata tumitibok ang puso niya. So, nung dinala sa hospital, namatay na siya. Then ngayon, ang balibalita, nabasa ko lang sa Facebook lang din, kasi sinishare may isang kakilala niya yung nag-post, yung Pinay na namatay, and hinihinala nila na yung may kagagawan, hindi aksidente yung pagkalaglag niya. Hinihinala nila na hindi aksidente yung pagkalaglag niya. Kasi yung Pinay na yon, meron siyang Koreanong live-in partner and napakasiloso daw. So hinihinala nila na possible may ginawa yung Koreano na yon doon sa Pinay na namatay. And hindi syempre pwedeng i-share nila ng buo yung information sa Facebook kasi under investigation pa siya ng mga police, and hindi pwedeng ipakita nila yung mukha ng Koreano kasi bawal yun, pwede silang makasuhan kasi yung mga ganyang private talaga, tinatakpan nila yung mukha ng mga suspect, bawal na bawal. And balita ko kahapon ata or today yung labas ng resulta ng autopsy, kasi inotopsy kasi pag ganyan na namatay na medyo syempre labas sa hospital, iimbestigahan po talaga yan. And dahil nga medyo hinihinalang may foul play, so inotopsy yung Pinay. And kahapon ata o ngayon yung lalabas yung resulta ng investigasyon, pero yun nga, hindi ko alam kung ibabalita pa nila kasi yung balita is nakasulat siya sa isang website ng SBS News. So yung resulta at yung final na about doon sa Pinay, hindi ko alam kung ilalabas nila. Saan muna ako sa CU para bumili ng drinks. Napakainit. Wait lang. Ang nice ng CU na to, may mga halaman, and yung upuan dito, ayan nice. Ganda ng location. Pasok tayo. Annyeonghaseyo. Ito yung gusto ko. Ito. Ayan. Init. Sobrang init. Yan yung binili ko pag may mix ko yan. Kasamnita. Doon tayo sa labas pumesto. Pwede naman Fish natin. Yeah. Yan. Okay. Upo tayo dito. Yan. So, ang problema ngayon kung paano ko yan imimix. Na makikita nyo ako. Diba? So, ayun guys, sana nakikita niyo po ako at hindi masayang itong pagdadaldal ko dito. Open natin to. Grabe, pawis ako. Muna itong kape. Meron silang hazelnut, pero yung in-order ko lang ay iced black coffee. Pwede na ba kahit anong gusto nyo kape? Tapos ayan siya. Oh my god, nadamihan ko yung kape. Ayan, madami yung kape. Tapos itong banana. Ayan. Oh my gosh. Ayan. So, huwag natin munang iubos lahat. Nagkalat na ako. Pasensya na to. Yung basurahan, kailangan kung pumasok doon sa loob para itapon yung basura. Walang basurahan dito sa labas. Dito na ako sa bahay. Hindi na ako
makapag-vlog sa labas kasi nga napakainit, 'di ba? And kanina, nagpalambot ako ng potato kasi gagawin ko siyang salad. Nagugustuhan kasi ni Mr. Dax yung salad na potato. And ngayon, inaano ko pa siya, dinudurog ko. Mamayang 6 PM, darating yung anak ni Mr. Dax. Dito siya kakain ng dinner. So, nag-iisip ako kung ano yung pwede kong ipakain pa sa kanya. Kasi diba yung mga Koreans is kailangan may side dishes yan. Kaso ako kasi is hindi ako mahilig gumawa ng side dish. Wala nga kaming kimchi dito sa bahay. Pinapa-order ko pa si Mr. Dax kasi never pa akong gumawa ng kimchi. Gumawa naman na ako, pero alam niyo yun, yung tulong-tulong lang. Pero yung ako mismo, ako yung nagtimpla. Never ko po siya na-experience. Sa 7 years ko dito sa South Korea, almost 8 years, hindi pa ako nakakagawa ng kimchi. So ngayon, dahil wala na si Omanim, wala na magbibigay ng kimchi, kaya kailangan kong aralin yung paggawa ng kimchi. Iba pa rin kasi talaga yung gawa ng matatanda kasi kumpleto, recados talaga siya and masarap. Kasi yung panlasa nila, 'di ba? Alam nila yung masarap at authentic na kimchi talaga. Pero medyo may kamahalan yun kasi madaming mga hinahalo-halo yun. So, ayun. Pero susubukan kong gumawa ng kimchi kasi wala nang magbibigay ng kimchi sa atin. So anyway guys, maraming salamat sa pagsama sa aking vlog na to. Maraming salamat. Bye-bye!